Ayan, hello po sa inyong lahat. Kindly comment po 'no. Amazing morning dream team. Kasi parang ano, hindi ko alam kung na-lag ba yung internet ko or ni mentor kanina 'no. So thank you so much mentors and thank you po sa pag-invite sa akin. It's an honor, 'di ba, na maging guest po dito sa Dream Team, isa sa mga pinakamalakas na team dito sa IM Worldwide and congratulations sa lahat ng may pay-in, sa growing na team pa natin, 'di ba? Lahat ng leaders under po ng team na 'to, 'di ba? And congrats sa lahat. So, ngayong gabi po, ayan, sige. Ngayong gabi po, meron tayong topic. So, yung topic natin is DISC. So, baka yung iba familiar na po dito, pero bago natin siya i-discuss, kailangan sana nakapag-ano na tayo, nakapag-take na tayo ng exam. So, lahat po ba nakapag-take na? Mukhang alam nyo na to eh. Ayan. So, yung DISC kasi, malaking tulong siya sa akin when I started. So, malaking tulong siya sa akin personally dahil mas naintindihan ko yung strengths ko at saka yung mga bagay na kailangan ko pang i-improve and naging malaking tulong siya doon sa pagpo-provide ng relational needs ng prospects at saka ng mga downlines ko. Ayan, no? So, before kasi, when I started, akala ko kung ano ka lang, kung sino ka lang, yun na yun, 'di ba? Pero iba pala siya. So, kailangan nag-a-adapt tayo. Kailangan may mga bagay or kaya may mga personality tayo na situational dapat. Dapat nalalabas natin, marunong tayong mag-adjust. Kasi, di ba, remember, in closing the deal, kailangan mabigay mo yung needs ng tao. And kasama dun sa needs niya, yung need niya ng communication na tamang pag-deliver sa kanya. So, depende pala rin yon sa personality kung paano mo handle. Pero disclaimer lang, mentors, hindi to manipulation. More on adaptability dun sa situation at saka dun sa tao na kausap natin. Ayan, no? So, hindi mo naman kailangan talagang baguhin yung ikaw. Kasi kung ano yung lumabas sa personality test natin, kumbaga, yun yung yun yung readily na tayo eh. Pero pwede nating i-adjust. So nakailang sabi na ako ng adjust guys. So yun yung term natin, no? Adapt at saka mag-adjust. So apat yung personality needs. Sa iba, iba kasi yung term nung iba dito eh, 'di ba? Pero yung sa atin, ang ginagamit natin yung DISC. Ayan, personality style siya. So, kailangan natin siya ma-master kasi kailangan nating matutunan as network marketers, as leaders, na ma-identify yung personality styles by just observing a person. Yan. Kasi 'di ba, pag minute natin yung tao, marami tayo nagiging downlines na hindi naman natin talaga sila kakilala simulat sa poll, 'di ba? Yung mga nag-inquire lang sa atin online, kunwari may ads ka, 'di ba? So, kailangan kilalanin mo pa sila simula dun sa pagtotalk, yung pag-build ng rapport sa kanila, dapat dun pa lang, palapit pa lang sa'yo yung tao kahit hindi pa siya nagsasalita, medyo may idea ka na kung ano yung personality style niya. Tapos, focus on relational needs. Yan, no? Yan yung lagi nating pakatandaan. Minsan kasi, eto, I'm talking kapag downline mo na, no? Minsan kasi yung relational needs ng tao, ano siya eh, ayaw nating ibigay. Hindi dahil sa ayaw mo, minsan pag naiinis ka na sa tao dahil yun at yun yung lagi niyang parang hinihingi. 'Di ba? Parang nakakainis na ibigay. Parang yung patience mo nasusubok siya. Alam mo naman na yun yung kailangan niya. Pero may tendency rin tayo minsan kapag naiirita na tayo dahil paulit-ulit, tas marami ka pang iniisip na iba, parang, ay naku, hayaan mo nga siya. Napapabebe na naman yan or kaya ganito na naman yung kailangan yan. O, 'di ba? Reassurance na naman, mga ganon. So, depende rin pala talaga yon sa needs nila. So, yun, no? Kailangan mag-focus ka doon. Every time na parang nawawala na yung patience mo, pwede mong balikan yung DISC. But of course, hindi mo siya pwedeng laging irason. So, since tayo, naaral mo na to, hindi lang naman ako yung magdi-discuss ng DISC eh.
sa buong pag-IM natin, sa buong network career na mga nandito po ngayon, I'm sure na ano mo na 'to 'no, kumbaga na-expose ka na dito. Pero yun lang yung kailangan mabigay talaga natin siya. Then, develop positive attitude about it. So, about dun sa sarili mo. Hindi natin nga siya pwedeng i-excuse, pero at least na alam mo na ngayon, na-identify mo na okay, ito yung strengths ko, then yung weakness ko, kailangan maayos ko siya. 'Di ba? So, yun. Kasi naaral na natin siya eh. Then, take versatility steps to meet your prospects or business partners needs. Yan, no? So, kailangan versatile tayo. Learned chameleon nga. Ano ba yung ginagawa po ng chameleon? 'Di ba sumusunod siya sa kung ano yung color nung kausap niya, parang mirroring na nga yung tinatawag eh, 'di ba? Pero dito, hindi mo lang siya gagayahin. Kailangan para kang susi dun sa tao para mas mag-open siya or ma-close mo yung deal. Para kang susi, 'di ba? So yung key na yun yung kailangan mo maging versatile dun sa kung anong shape nung taong yon. 'Di ba? Kailangan mag-match kayong dalawa. Then strengths and weaknesses are just tendencies. So disclaimer lang, syempre 'di ba pag nag-exam ka, meron na yung results, tas nakalagay na dun yung mga ibang qualities. So hindi ibig sabihin na kunwari lahat ng positive dun, yun lahat yung positive sa'yo or yun lahat. Tas lahat ng negative, yun yung sa'yo. Maaaring mas marami kang positive, mas maraming negative, or kaya depende. Tapos, unique pa rin yung bawat tao. Hindi porket na-classify ka as D, yun na yung magde-define sa'yo. 'Di ba? Lagi kang pwedeng magbago, lagi kang may choice dun sa situation, hindi lang based sa personality mo, kundi based din siya dun sa values natin in life at saka yung mga beliefs natin. 'Di ba? So, first natin na personality, ayan no, hindi ko na lang ipapag-comment yung mga D. O, anong ibig sabihin ng D? Yun po yung mga dominante. So, ibig sabihin ng D sa DISC ay dominance. Ano po yung mga dominance, 'di ba? Or kaya yung mga dominant people. Sila po yung doer. Meron ka bang kakilala na minsan pag may pinag-usapan na kayo, no? Hindi pa tapos yung meeting. Sinabi mo dun sa downline mo, o sige, or kaya nag-usap-usap kayo ng team, o ganito yung gagawin ha. Kailangan magpa-meeting ka dun sa grupo mo. Alam mo yung kakasabi mo lang sa kanya, gumawa na kagad siya ng group chat doon sa team niya. Tapos nag-decide na kagad siya ng date and time. So madalas yun yung doer. Sila kasi yung mga decisive. O, etong mga taong to, they're very dominant. So ibig sabihin madalas gusto nila sila yung nasusunod. Ano ba yung mga strengths nila? Number one, goal-oriented. Yan, no? Kaya etong mga tao na to, mas nabubuhay sila sa environment na laging may goal. Or kaya kung may leader sila, laging gino-goal set. Diyan sila magbe-benefit. Gustong-gusto nila yan. Next is persistent at saka matyaga. Sila yung madalas na hindi mo naman kailangan samahan lagi. So, but don't get me wrong hindi ibig sabihin na dominante yung bago mong downline, hindi mo na siya sasamahan. O kaya naman dominante yung prospect mo na nakausap mo lang siya sa phone, feeling mo dominante siya. Hindi mo na siya i-assist sa office, instructan mo na lang siya, o punta ka dito sa guard, ganyan. No? Though si Mentor Peach, nagawa na niya yan ilang beses before, no nagsa-start kami sa networking. Alam mo yung kaming lahat, pag may prospect kami, todo assist. Pero siya, kaya ang tawag sa kanya before nung mga ibang crossline, Mentor Peachy Mapili. Kasi minsan mapili siya dun sa mga prospects. Sabi ko, ang taray naman talaga nitong mentor ko na to, no? Alam mo yung mga, pag ako may client, talaga, sige upo kayo dito, ganyan, no? Sana po kayo, ganyan, ready na lahat, may patubig pa ako. Si Mentor Pitch, o sige po, upo na lang po kayo doon. Tapos ano, fill upan niyo po, diretso po kayo sa cashier. Gano'n talaga siya. Sabi ko, grabe na 'tong ano 'to. Sabi ko, sobrang galing talaga nitong mentor ko na 'to. Minsan papaakyatin na lang yung ano, yung client. Sabi ko, grabe naman pala, no? Sabi ko, ba't hindi ko yun gawin?
Ayan. So, nung time na yon hindi pa naman gano'n kagaya nung ngayon yung kinikita niya. Pero talagang dominante lang talaga siya, guys. I-assist mo yung sarili mo, ganyan. Tapos ang nakakatuwa, sumusunod talaga sa kanya yung mga tao, kaya natatawa rin ako minsan. Ayan. So, yon, no? And they like to take charge. Gusto nila pag may situation, kunwari nagkakagulo na lahat, sila yung makikita mo magmamando, eto, dalhin mo yan dyan. Kunwari may nasusunog, di ba? May ibang tao, napapanik na sila, hindi na nila alam yung gagawin. May iba naman, tahimik lang, natulala na. Si Mentor Peach, or kaya si Mentor Peach talaga, no? Ang dominante po, ano yan, para na pagbabaliktad ko na kasi si Mentor Peach, at itong personality na to. Ayan, ang mga dominante po, sila po yung magiging decisive na. O sige na, dalin mo na to. Lumabas kayo. Ganyan. So, madali siyang mag-decide at saka nagtitake charge na. 'Di ba? Kahit hindi siya yung inatasang leader doon, lalabas talaga yan pag dominante. 'Di ba? Hindi na kailangan ng sasabihin na, ikaw yung leader bago siya mag-take charge. So, automatic sa kanya yon. Then, parang yung sa school, 'di ba? Nung nasa school tayo, meron tayong mga classmates or kaya kayo mismo, kahit naman hindi pa kayo inatasan, tapos pag nakita nyo parang chill lang yung ibang kasama mo, ikaw na yung nagsi-step up. 'Di ba? Kung dominante ka. Ano pa? Solves practical problems. So, ito yung mga, kung may downlines ka or kaya yung mga invites na hindi mo naman na sila sobrang kailangan na instrakan or kaya pukpukin. Minsan, sila na yung magsasabi na, oh, confirm tayo mamaya pupunta kami. O may mga pag ganun pa yan, pag invite mo. Pag downlines mo naman, um, sila yung kunwari, nandiyan na yung prospect. Kahit hindi pa sila ganun karunong, sila na yung medyo nagdi-discuss na. 'Di ba? Kumbaga, sinusolusyunan na nila agad. Hindi na sila naghihintay. Actually, itong personality na to, hirap sa kanila na maghintay pa ng inaction. Pag kunwari walang nangyayari, tapos passive lang yung mga kasama niya, napakahirap sa kanya na maghintay pa ng directions. 'Di ba? Ito rin yung madalas na kung may downlane ka, kunwari may tinanong na sa'yo, medyo matagal ka nag-reply. Makikita mo yan, nagtatanong na sa group chat, nagtatanong na sa ibang kakilala, nagtatanong na, or pwedeng umakyat pa sa mentor mo, kasi nga hindi na makapaghintay, gusto na niyang matapos na agad. Very aggressive. And then self-reliant and independent. Yung mga kaya naman niyang gawin, ginagawa na niya. Kaya nga minsan, kapag may downline ka na dominante, ito yung madalas na hindi na magpapasama sa mentor after how many times. Hindi, kaya ko na to. Or kaya hindi na nagsasabi na may talk sila. 'Di ba? But depende kasi yun dun sa usapan ninyo eh. Kasi iba-iba naman yung handling natin sa tao. Depende dun sa mismong tao, 'di ba? Depende dun sa galaw nila. Yan. And then, works hard, likes challenges. So, nabubuhay sila pag may challenge. So, kunwari, pag may mga healthy competitions, or kaya yung mga um, may mga incentives, gustong-gusto nila yan, or kaya top. Actually, yung top natin, na-hit niya lahat ng personalities. Yung top natin na mga list, yung mga pa-billboard na yan, ayan 'no. So, akala lang natin para siya sa mga tao na mahilig sa popularity or sa fame, pero hindi. Lahat ng personalities natatap niyan. For dominant people, ang gusto kasi nila kapag nasasama sa top is yung feeling na nanalo sila. Ayan 'no. So, yun naman yung sa part nila. Hindi naman sila masama dahil gusto nilang manalo eh. At hindi naman nila wini-wish na matalo yung iba. Gusto lang nila yung feeling na nagdo-dominate sila. Ayan, no? So, don't get them wrong kapag parang sobrang goal-oriented or sobrang aggressive nila. Pwede kasing yun yung talagang personality nila. 'Di ba? Then, kasi gusto nga nila ng mga challenge. Then, they are initiators. May iba kasing personality na mag-go with the flow. Minsan kahit na hindi feeling nila hindi na okay or kaya naman yung iba hindi nila ma-figure out yung okay sa hindi. Hindi nila ma-figure out yung mali. But yung mga dominante, once na nakita nila na
merong pwede pang ibang gawin or pwedeng i-adapt na system or kaya ways, sila na yung nagpapatupad nun. Yan, kaya initiator sila. Tapos sa mga events, kunwari sa team activities, they also initiate din. O ito yung gagawin natin sa ano ganito, kailangan makapunta kayo. Ayan. And result oriented. Kapag meron kang talk or kaya may invite ka na nakikita mong dominant, paano mo ba malalaman na dominant yung tao sa simpleng pag-uusap nyo pa lang? Number one, mabilis sila maglakad. Kadalasan, no, halos lahat ng kakilala kong dominante mabilis maglakad. Kasi ang pacing po ng mga dominants, gusto nila mas mabilis. Ayan, no, ayaw nila nung parang babagal-bagal. Kaya nga, minsan nami-misinterpret natin yung mga tao, 'di ba? Kasi very impatient sila. Yun, kasi gusto nila lagi may nangyayari. Kagad, ano nangyayari ngayon? Kailangan mangyari na yan. O, di ba? Make it happen. Yun yung gusto nila. Madalas, mabilis maglakad. Number two, straightforward, magsalita. Minsan, pag nag-present ka pa lang sa kanila, nandun ka pa lang dun sa introduction, tatanong niya, "Oh, so ano nga yan? So anong product?" Nandun ka pa lang dun sa company, di ba? Ano yung mga products? May iba pa kayong products. Yung ikakat ka na, o, pag gano'n, kailangan relax ka lang kasi minsan may tendency 'pag dominante sobra yung kausap mo, parang nakakaano siya, nakaka-rattle lalo na 'pag bago ka pa lang. Parang ikaw rin, sige, sige, next mo na talaga." Well, 'pag dominante yung kausap mo, kailangan talaga mas maganda straightforward ka na, tapos yung pacing mo mas mabilis, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun na skip mo na yung slide mo. Puwedeng mas bilisan mo lang yung pacing mo ta's straightforward ka na. 'Di ba? So, since result-oriented din sila, ay ano pa? Ano pa ba? Aside mabilis maglakad, tapos kinakat ka, gusto straight, straight to the point na. Number three, pag nag-handshake sila, usually mas malakas at saka mas firm. Yan. Tapos, pag tinanong mo sila, kunwari, di ba, nagbe-build ka ng rapport, straightforward lang rin yung sagot nila. Tapos, mararamdaman mo, pag dominante yung kausap mo, para siyang may force field. 'Di ba may mga kausap tayo na, alam mo yung pwede na kayong magbeso-beso agad. 'Di ba nafi-feel mo naman yon? Sino naka-try na ng gano'n, type 1? Alam mo yung personality niya na hindi gano'n kalakas yung force field niya. Yung hindi mo naman nakikita, pero alam mong may wall, kaagad na hindi ka pwedeng pumasok dun sa personal space. Yan, ho. Ganyan yung mga dominante. So, kahit hindi mo nakikita yung wall, hindi mo sila parang pwedeng ichami-chami agad na, "Uy, kumusta na?" 'Di ba may mga clients ka na parang BFF na kayo agad, parang ano lang, parang ang gaan lang kagad, 'di ba? Parang akala mo matagal na kayong magkakilala, may mga gano'n. Pero 'pag dominante, hindi po gano'n, ayan 'no. May force field sila na hindi kayo puwedeng chami-chami agad. So 'yun. Tapos since result-oriented sila, more on results yung ipapakita mo kapag yung invite mo, dominant po siya na personality, 'di ba? And yung mga challenges, pwede mong sabihin sa kanila kung nagawa nila, I'm sure kayang-kaya nyo rin. 'Di ba? Ngayon, 'pag nagtanong yung mga dominante, let's say parang sobrang lakas ng personality nila, paano ko naman malalaman na totoo yan? 'Di ba minsan sobrang straightforward sila, gano'n. Ngayon, ang tendency kapag dominante ka rin at dominante yung nagtanong sa'yo or kaya nag-chat or nag-text sa'yo, sobrang pang-dominante rin yung dating sa'yo. 'Di ba? So, ang usual na nararamdaman ng dominant, syempre ang dominant, 'di ba, ayaw magpatalo. Parang ayaw niya rin magpatalo dun sa kausap niya. Ang tendency niyan magpapataasan na sila ngayon or kaya kasi nga 'di ba, dominant sa dominant. So dito na papasok yung pag-a-adjust. Ngayon kahit gaano ka kadominante, 'di ba, lalo na po 'pag sa chat. Ang chat kasi wala yang emotions po, Pero yung chat mababasa mo siya kung ano yung based sa personality mo. Kung dominante ka, malamang yung pagkakabasa mo sa chat is pang-dominante rin. Kung dominante ka,
malamang yung pagkakarinig mo dun sa sinabi ng kapwa mo dominante, sobrang pang-dominante rin. So, ang usual, kapag hindi pa talaga napapractice yung DISC, re-replyan mo rin ng pang-dominante. Eh, paano kapag client yan? O, 'di ba? Tapos, inano mo rin, no? Sinagot mo rin siya ng sobrang pang-dominante. Doon ka na mag-a-adjust. Ngayon, when dealing sa dominant po, kailangan okay lang na straightforward yung sagot mo at that pero yung tone mo pang S. So mamaya no, i-discuss natin 'yon. Yan. Mas subtle yung tone mo. Hindi mo sasabayan yung tono ng dominante kasi madodominante yun sa'yo. So, ang tendency, baka ang yabang nito gaya no? Yung mga usual na mga nasa TV, di ba? Pare, ba't ang yabang mo? Ganyan. So, may ganon, di ba? Hindi man sasabihin kasi mga professionals, pero may ganong tendency, lalo na kung yun talaga yung innate na personality nila. So, doon ka kailangan mag-adjust. Di ba? Then yung mga needs to improve ng mga dominant po, number one, insensitive towards others. Yan, no? Next is impatient. So, paano yung insensitive towards others? Dahil nga, straightforward kadalasan, eh hindi naman po lahat ng tao nakatanggap ng pagiging straightforward po eh. 'Di ba? Yung iba, kailangan mo munang i-sandwich effect, 'di ba? Sasabihin mo muna yung maganda, and then yung kailangan i-improve, then yung maganda ulit. Ganon, 'di ba? Para hindi sila ma-down or hindi ma-hurt. Yung iba naman, kailangan unti-untiin mo or based sa mga stories. Yung iba naman, kailangan cross-line in action, yung kanyang magsasabi. 'Di ba? So, yan yung madalas na weakness ng mga dominant. So, may downline ako na madalas sila nag-aaway nung ano niya, no, nung isang direct niya. Tapos, or kaya naman misinterpret siya ng ibang downlines niya. Kasi ganito, for example, kakain sila. I don't know, no, kung nakarelate na ba kayo dito or nangyari na sa inyo. Kunwari, kakain sila, no? Tapos, simpleng kumakain lang naman sila. Ganito yung sabi nung isang downline na dominante. Oy, ano, kunin mo nga yung tubig dun. Ganon. 'Di ba? Ngayon, 'pag siya, yung kunwari si client A, client D na lang kasi dominante. Kunwari si client D ay si downline D, 'di ba? Siya yung dominante. 'Pag siya yung sinabihan mo na kunin mo nga yung tubig doon, wala lang sa kanya. Kasi dominante siya, ganun talaga siyang magsalita, 'di ba? Pero siyempre, since yung kausap niya, downline niya, 'di ba, nami-misinterpret na, grabe, sobrang bossy naman ito, 'di ba? So, ano yung pwedeng i-adjust nung dominante na downline? O, kailangan merong pakiusap next time. Para kahit dominante yung pagkakasabi niya, kunwari, hindi siya naging conscious, 'di ba? At least, kahit pan-dominante na, pakikuha naman yung tubig. Ganon. At least may paki, hindi siya sobrang sakit sa tenga. 'Di ba? So, kailangan niya talaga mag-adjust. So, over time naman, na-adjust naman niya. So, may mga ganon talaga siya na, kumbaga yung bigla lang sa kanya, or kaya yung normal lang sa kanya na pinapabago namin over time. Kasi nga, minsan, masakit sa tenga eh. 'Di ba? So, mas maganda na babalik tayo, kunwari dominant ka, babalik tayo dun sa basic courtesy, gano'n. So, ano 'no, iisipin natin kung ano yung mas courteous sabihin. And yung tone, kailangan yung tone hindi siya sobrang parang pang-bossy. Kasi yan din yung tendency ng mga dominante po. 'Di ba? Next, impatient. Kasi nga gusto to make things happen agad. Ang time frame kasi ng mga dominant po ay now. Ano na, ngayon na. 'Di ba? O tara, gawin na natin 'yan. Kailangan ma-solve na 'yan. Pag may problema, hindi yan ano 'no, mapapakali. Kailangan ma-solve na agad. Hanapin kung ano yung ways para ma-solve 'yon. 'Di ba? Then overlooks risk and cautions. So sa sobrang time frame ng dominante, nakafocus siya sa ngayon, tapos gusto niya mabilis kaagad maaksyonan, na-overlook na niya yung mga risk or yung mga ibang detalye. 'Di ba? Kasi nakafocus siya sa agad, bilisan natin, ganon. Then inflexible and unyielding. Minsan, nahihirapan ding sumunod or kaya magpasakop kasi dominant. Ngayon, sa lahat naman po ng personality, tapos ikaw yung leader, 'di ba?
we earn din naman kasi yung respect ng downlines po eh. So, yung respect na based sa position, talagang matik na yon, 'di ba? Pero sa hierarchy of leadership, according kay John Maxwell, kailangan mo siyang i-earn. Kumbaga, over time, kailangan meron kang maambag or give value dun sa buhay ng downlines and initiate change sa organization. 'Di ba? So, kunwari, meron kang downline na very inflexible and unyielding, so baka hindi mo pa nakukuha yung influence mo talaga sa kanila, yung higher level of influence. Pero kung ikaw naman dominante, in order for you to be a great leader, you need to be a great follower too. So wala namang nagiging successful sa network marketing ng tao na hindi marunong mag-adapt eh. Kahit anong personality mo pa, hindi pwede na maging dahilan mo yon. Ay, dominante ako, hindi talaga kasi ako sumusunod sa mga ganyan or kaya ayoko talaga ng ganyan. Ito talaga ako eh. 'Di ba? So once na sinabi mo yon, ayaw mo na mag-grow, 'di ba? Hindi mo na binibigyan yung sarili mo ng chance para maging flexible or mag-grow ka, mag-adapt ka. Then, resents restrictions and can't be stopped. Eto mga personality na to, hindi siya kailangan na bigyan mo sila ng schedule. Pwede siguro pag hiningi nila, pero gusto nila kasi sariling schedule nila eh. Basta sabihin mo lang yung kailangan. Kunwari, sa rank up, ano ba yung kailangan dyan, mens? O sa Sapphire, kailangan lang dalawang direct na executive sa left, dalawa sa right, o yun na. Hindi mo na sila kailangan sabihin na, o pagising mo sa umaga, magpa-pray ka, after mo mag-pray. Kasi may mga ibang personalities na they would benefit from that. Yung iisa-isahin mo sila, bibigyan mo sila ng routine, tapos, step by step goal, o ganito yung gagawin mo ha, ganito yung pag-invite. Pagka-invite mo dyan, eto, dadalhin mo dito. Tapos sa dominante, pwede mo i-suggest yung pag-usapan nyo once or twice, pero they want it their way. Basta sabihin mo lang kung ano yung kailangan na i-hit. So, ganun sila, no? Ayaw nila nung gusto mo, ito lang yung ways mo, tapos masyado silang nare-restrict. Yan. And can't be stopped. Kaya nga madalas yung mga dominante, kung ano talaga yung gusto nilang gawin, kahit kunwari nasabihan na sila ng mentor, pero yun talaga yung gusto niyang gawin, 'di ba? Hindi mo siya mapipigil. And then, once na na-try na niya at nakita niya hindi talaga nag-work, saka lang siya mag-agree. May mga ganong personality, no? And sugod ng sugod, o tara na, punta na natin yan ngayon. 'Di ba? Mm. And inattentive to detail. So, maraming detalye na hindi nakikita. Kasi gusto nga mag-ano na tayo, na tirahin na natin yan, mens. Ayan, punta na natin yan. Ganyan. So, pasugod lagi. Takes on too much. So, minsan, hindi, sige, kaya ko yan. Alam mo yung para ka nag-grocery, tapos 20 yung bags mo, tapos kakayanin mo yun lahat. Parang ganun yung dominante. Hindi, kaya yan. Kayang-kaya yan. Kakayanin niya kahit sobrang hirap na. O, ang tendency lang nun, meron kang ibang mga small details or kaya mga ibang kailangan gawin na hindi mo na magagawa kasi you take on too much. Yan. Or baka ang masasacrifice naman yung quality nung ginagawa. So, ang motto nila, just do it. O, kailangan din naman to sa network marketing. May mga bagay tayo na kagaya ng inviting. O, 'di ba? Kahit anong isip mo diyan, unless talagang gawin mo, hindi mo malalaman, 'di ba? Yung sarili mong galaw, yung strengths mo, yung next mong i-adjust kung hindi mo siya gagawin, 'di ba? So, eto pa, attack, 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 parang ganyan sila. So, ano ba yung basic motivation ng mga dominante? Challenge. So, kunwari, meron kang invite, 'di ba? I-challenge mo sila, tapos ipakita mo yung results kasi more on results and challenge sila. Doon ka mag-focus. Huwag mo sobrang tagalan doon sa mga ibang natin, no? Kunwari, yung mga awards natin, inisa-isa mo pa, nagtatanong na nga siya, so ano na yung ano na, paano na yan? Ganun na siya ng ganun sa'yo. Diba? Tapos ikaw naman, bawat detalye, bawat tao doon sa picture, inano mo na, no? Diniscuss mo na, inip na yung kausap mo, napaka-dominante. Diba? Meron akong
mentor na kakilala sa IM Worldwide, yung 'pag nanonood ng pelikula or nanonood kami ng Netflix minsan, kahit nga vlog, naka times 2 or 1.5 yung speed. Kasi sobrang naiinip siya, sobrang dominante niya talaga. Tapos pati sa pagda-drive, grabe talaga. Sabi ko may anak pa ako. Kailangan ko umuwi. Kasi kunwari medyo mabagal yung nasa harap namin, ay talaga naman minsan sabi ko, "I think second life ko na 'to guys." Yung sinasabi ko sa kanya 'no, kasi talaga mag-o-overtake siya, sobrang naiinip siya, so gano'n siya ka-dominant, ayan. So result-oriented din. They are empowered kapag nakakakita sila ng result na iba, naisip na, "Kaya ko rin 'yan, tatalunin ko 'yan." But not in a bad way, 'di ba? Gano'n lang talaga, eh, 'di ba? Yun nakakapag-motivate. And the best situation na magkakaroon yung dominante, yung community or yung environment niya, kailangan yung may freedom siya. Freedom siya na gawin yung ways niya para ma-hit yung goals. 'Di ba? Yung kumbaga magawa niya yung sarili niyang diskarte. Hindi mo siya masyadong yung iba kasi 'di ba sasakalin, "O ganitong oras kailangan nandito ka lang, ganyan. Eh, kating-kati na pala siyang mag-talk, meron pala siyang sked na gano'n. So, gusto niya yung sariling sked niya muna, 'di ba? Susunod pa rin naman siya. Of course, 'pag dominante ka, susunod ka pa rin naman talaga sa basic na schedule ng team, pero gusto mo rin may sarili ka na schedule mo, yung may freedom ka. Hindi kayo masyadong kinokontrol ng schedule ng iba, 'di ba? Basta ibigay mo lang yung kailangan. O, ano yung mga ina-accept or mas gusto ng mga dominante? Varieties. Kasi over time, nabobore. Pag wala ng challenge, sobrang boring na yan sa kanila. Parang feeling nila hindi sila nagtatribe. Parang walang action, di ba? And accepts the difficult. Yan. Kasi may mga personality na pag pinressure mo na, pag parang ang hirap na, nade-demotivate sila eh. Or kaya nagwi-withdraw yung iba. 'Di ba? Yung iba natatakot, 'di ba? Yung iba nagpapanik. Pero pag yung mga dominante, yan yung fuel sa kanila. Yung pressure. 'Di ba? So gustong-gusto nila yon. And rejects inaction. Kaya pag dominante, tas kasama niya yung ibang personalities na sobrang lax lang, ayaw niya ng ganun. Parang, ano ba, wala ba tayong gagawin? 'Di ba? Minsan nagagalit pa nga yan eh. O dun sa mga ano, either may mga friends or kaya may mga asawa, 'di ba, na dominante. 'Di ba minsan kapag may mga problem sa bahay, tapos feeling niya walang nagsosolve, either siya na yung magsosolve or magagalit siya kung hindi sa kanya nakasalalay yon, kumbaga wala siyang magawa, lalo nang ayaw na ayaw niya nun. Kasi para sa kanya, makati sa mind niya yun eh na, grabe, kung ako lang may control lang ako dyan, talagang gagawin ko na yan. Ayoko ng ganyan, di ba? Oh, ayaw niya nung walang gagawin, ayaw niya na nagtitinamad or kaya maya-maya na lang, mamaya na lang. Or ano, procrastination, ayaw ng dominante yan. Ang major strengths ng dominant ay get things done, decisive, and being persistent. Alam mo yung ayaw niyang tigilan hanggat hindi niya nakukuha. Kasi gusto nila yung nakukuha talaga. 'Di ba? Major weakness, insensitive towards others. Ayan, no, nabanggit na to kanina, impatient. Ngayon, pag under pressure na, for example, may hinihit na goal, may hinihit na ano, no? Ayan, may hinihit na kailangan o kunwari magda-diamond na. Ayan na, diyan nalalabas yung pagiging dominante talaga, yung sobrang pressure talaga. Hello, mens. O bakit hindi ka pagising? 'Di ba ito yung goal natin? Ayan na, nagiging sobrang autocratic na. O ganitong oras magmi-meeting tayo, no excuses. Sobrang taas na kasi ng pressure kapag ganun. At ang tendency ng mga dominant, hindi, ito yung gagawin natin, guys. Hindi pwede, 'di ba? Na hindi ka mag-diamond. So I remember before nung nag-diamond ako, grabing pressure kasi si Mentor Peach. Sabi niya sa amin noon. Actually, sabi niya rin sa akin, no? Kasi kinausap nila kami isa-isa.
Sabi niya, "Oh, walang hindi puwedeng hindi." Sabi niya, "Patsy, ngayong month ka ng magda-diamond, wala ng ibang month, basta ngayon na." Oh, so ano pang sasabihin ko 'no? Eh, di yes mentor na, oh, 'di ba? Wala na, eh, ngayon na daw, eh. Oh, so yun 'no? And they will benefit from listening. So yung mga dominant kasi, gusto rin nila yung feeling ng dominant sila, eh. So, most of the time, sila yung nag-uutos, sila yung nagdi-direct. "O ito yung gawin mo, ikaw ito yung gagawin mo, ganito yung gagawin ng team natin." At madalas 'pag nagsabi sila, yung wala ka ng choice, yung sasabihin na niya kaagad sa'yo. Hindi na siya magtatanong kasi 'pag ibang personality pa 'yan, ayan 'no, "Puwede ka ba ng ganitong araw, mens?" O 'di ba gano'n. Pero 'yun naman yung magandang trait din kasi ng dominant kasi maraming times na puwede pa mag-excuse sa yung mga tao, eh, para sa kanila rin naman 'yun, eh, 'di ba? So dapat, manduhan mo na. Ikaw na yung magsabing, "Ngayon na dapat." Ganyan. O hindi na sila magtatanong sa'yo, ayan. Hindi kaya magbe-benefit sila dun sa mga tao na susunod or kaya makikinig sa kanila. Kaya nga 'di ba, madalas na partner ng dominant, yung kabaliktaran niya, yung S. So mamaya i-di-discuss natin yon. Anong motto ng mga dominante? "My ideal world is where I have control." Gusto niya may control siya, 'di ba? Kaya nga yung mga dominant, napansin ko lang 'no, kapag gusto nila sila yung nagdadala ng car. Kasi may mga personality, "Sige sabay na lang ako sa'yo, kasi ayoko mag-drive," or kaya basta sabay na lang ako sa'yo. Pero yung napansin ko 'pag dominante yung tao parang ayaw niya ng gano'n kasi gusto niya may control siya, eh, anytime puwede na siya umuwi, hindi hindi ka na niya hihintayin, 'di ba? Or kaya kung may dadaanan siya. So gano'n yung mga dominant. Then I like to change things. I want to do it my way, basta ito yung gusto ko. 'Di ba? Bahala kayo diyan. My greatest fear is losing control and not having or walang challenge. Yan yung ayaw niya, 'di ba? Ang time frame ng mga dominante, now. Kaya nga, hindi, sige, hit natin yan ngayon na. 'Di ba? Kailangan ngayon na. Anong oras pa ba? Bakit ang tagal? Ganyan. Tapos, value to others, initiate change. So, siya yung no, may guts. Ang mga dominant din, sila yung bringer of the news, good or bad news. Ayan, no? Kaya, minsan, pag kunwari may mga meetings, tapos parang hindi naman ganun kaganda yung feedback, 'di ba? Or kaya may kailangan i-correct. Ayan, no? Champion talaga si Mentor Peach dyan. At saka yung mga ibang dominante na mentors talaga na minsan kami, sabi ko, "Oh my gosh, nasabi niya yun?" Gano'n. Ayun 'no, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, "Hindi ko kayang sabihin yan, mens, ikaw lang makakapagsabi niyan." Ganyan. So yun, yung mga dominant. So alam niyo na guys, hindi po ako dominante. So kaya lodi ko talaga yung mga dominante po, eh, na talaga grabe talagang straightforward kahit na yan kasi yung medyo nahihirapan talaga ako 'no. So yan, kaya ang tawag ko kay Mentor Peach, bringer of the good news lagi. Kasi siya talaga yung nakakapagsabi ng mga bagay-bagay, o 'di ba? Tapos, communication one way, more on to instruct. And then making directions decisive. Yan. So, 'no, may iba kasi, "Teka, iniisip ko pa," ganyan. So, sila, "Hindi, ito na yung gagawin." So, mas mabilis sila mag-decide. Kaya 'pag kunwari may kaibigan ka, 'di ba, na kunwari nagtanungan kayo, "Saan tayo kakain?" Tapos sinagot ka rin ng kaibigan mo, "Hindi ko alam, eh, ikaw." Tapos yung isa, "Hindi, ikaw, okey lang sa'kin kahit saan." "Hindi, ikaw bahala. Gusto mo Chinese resto tayo?" "Ikaw." "Oo nga, eh, pero kayo?" Hindi na natapos 'no, pero 'pag may dominante kang kasama, "Dito na tayo kakain, dito ko gusto." Oh, tapos na yung usapan, 'di ba? Then how to communicate, be direct. Be direct, pero kailangan eto na, yung pagkakasabi mo hindi sobrang pangdominante rin. Yung content niya, straightforward, pero yung pagkakasabi kailangan mahinahon. 'Yan 'no, or else mag-aaway kayo or maglalaban kayo pareho. So natandaan niyo yung in-example ko na downline, yung in-example ko na paabot nga ng tubig,
yung nainis sa kanya na downline, dominante rin. 'Di ba? Kung sinabi niyang pakiabot yung tubig kahit siguro iniba niya yung tono, pakiabot nga, o kunwari ito yung difference ha, pakiabot nga ng tubig, dominante na pagkakasabi. O same words pero mahinahon, pakiabot nga ng tubig. Mas hindi siya masakit sa tenga, 'di ba? Pero ipasok na lang natin yung pagiging courteous lagi para kumbaga yun naman talaga kasi yung tama rin, 'di ba? Regardless na ano pa yung personality mo. So pag makikipag-usap ka sa dominante, straight to the point ka na, wag ka nang masyadong maraming pabulaklak na salita. O 'di ba? Pero pag sasabihan mo siya, kailangan mahinahon, 'di ba? Then Mm. how to convince, answer what. Kailangan isagot mo sa kanya, ano ba yung makukuha mo dito sa I Am Worldwide? O yung, so kailangan yung results Parang yan. talaga. Then how to motivate, goal at saka yung quantity. So kapag may kausap ka na dominante, hmm, kunwari tinanong niya, achievable ba talaga yan? O ano yung kailangan mong pwede mong i-discuss sa kanya? Yung power of two. Kasi goal yun eh. Tapos nandun na rin yung result agad, mapapakita mo na. 'Di ba? How to disagree? Paano ka magdi-disagree kapag dominante yung kausap mo? Questions, power questions. Sa tingin mo, bakit kaya yun yung the best na gawin natin? O kunwari, sabi niya, eh kasi mens, ano eh, ito yung budget natin. Okay, ilan ba yung tao? So, titingnan yung tao. So, kumbaga, i-lay down mo yung facts. Hanggang na sila na yung makakaisip na, oo nga no, teka, parang may discrepancy or kaya parang ano, may kailangan tayong ayusin. Ayan. Kunwari puwede mo rin tanong, naka-consider ka na ba ng ibang ways? Kasi sila ano parang ganito, eh, ganyan 'di ba? Parang hindi sila okay dun sa naging solution natin. Sa tingin mo, ano ba yung puwede nating ibang options kaya? So, gano'n. Kasi kapag diniretso mo yung dominante, "Hindi, mali ka, eh. Ganito kasi dapat 'yan." Ay, parang inano mo 'no, binuhay mo yung dugong dominante niya. Kailangan 'di siya magpapatalo sa'yo kasi innate 'yun sa mga dominant. Unless sobrang tagal niyo na magkakilala or sobrang na-win mo na yung taong 'yon when it comes to leadership. Kumbaga sobrang taas na ng leadership skill mo sa kanya. Then next natin, dito naman tayo, the most fun people. Yeah, ayan 'no, yung influence. Ayan, sila yung mga taong popular. Paano ba yung popular, yung sikat? Ayan 'no, hindi. Sila yung ano, paano ba 'pag sinabing yung puwede sa lahat, kumbaga go siya sa lahat. O influence naman. Ang strengths ng mga I, sila yung talker. So for example, napunta ka sa isang group, 'di ba? Puro dominante, tas iba tahimik. O ano na mangyayari sa inyo? Sobrang tahimik nyo na lahat. Paano kayo makakapag-build ng rapport kung team na kayo, 'di ba? Paano magkaka-bonding? O walang pambandon. So, kailangan nyo talaga ng tagasalita. Actually, diyan nale-leverage yung mga tao. Lalo na kapag kunwari may meeting, 'di ba? Tapos bagong kilala pa lang lahat or kaya meron kayong prospect, puro mga tahimik, 'di ba? Yan yung nagbe-break ng ice madalas, yung mga talker. So, masaya ako pag for example may talker talaga. Kasi nale-leverage ka, eh. Alam mo yun, hindi mo na gano'n kakailangan magsalita tapos sasabihin mo yung pinakaimportanteng sasabihin, ganyan, 'no? So, yung mga tao na 'to, they are naturally people person. Oh, bakit naturally? Kasi puwede niyo po 'tong maaaral kahit hindi ka po puwede ka pa rin maging people person by choice, 'di ba? Which is ganyan na si Mentor Peach, by choice na siya. Kasi before, ayaw na, hindi naman siya, piling-pili lang naman yung taong mga kinakausap ni Mentor Peach eh. 'Di ba? Pero by choice na yan. Then, friendly. Alam mo yung kahit kakakilala mo lang, yung pwede na kayo agad na magbiruan. 'Di ba? Sino dito nagka-prospect na ganun na? Yung feeling mo, nagtatawanan na kayo agad.
'di ba? Tapos ang dami na niya kaagad kwento. Paano mo ba malalaman, 'di ba kanina yung dominante na-describe ko siya kahit unang dating pa lang niya may idea ka na na dominante siya. Yung I, dun pa lang sa nagcha-chat kayo, kunwari hindi mo 'to personally kakilala, nagcha-chat pa lang kayo, ang dami na niyang mga ano, ang dami na niyang mga extra extra na mga sinasabi. Isang tanong mo lang ang haba na nung explanation niya sa'yo. Tapos 'pag naka-meet mo siya, 'yan usually yung mga may color yung hair, ayan 'no. Pero ngayon naman kasi kahit sino naman talaga nagpapakulay ng hair, eh, 'di ba, kasi trend talaga siya. Pero usually yung mga eye, sila talaga yung nagsa-stand out sa crowd kasi either shocking colors yung mga damit, 'di ba? Tapos or kaya floral, ganyan o kaya basta malalaman mo talaga yung mga damit madalas kasi 'di ba may damit na fix talaga yung ano, fix talaga yung pagkaka-cut. Alam mo yung mga straight line lang talaga. 'Pag mga eye, marami ang ruffles, ganyan 'no. Tapos sa image talaga yung putok na putok yung makeup, ganyan 'no. So, talagang personality ito, ayan. Ay, hello Mentor Win. Ayan 'no. Actually, para si Mentor Win na yung sinasabi ko. Ayan. So, gano'n ang mga ay. Tapos kung hindi naman gano'n, basta malalaman mo posturang-postura talaga, gano'n, 'di ba? 'Yan, ano pa ba? Tapos palangiti, tapos parang sobrang friends na kayo agad. Eh, ngayon lang naman kayo nagkakilala ta's tinanong mo siya, "Ay ano po, traffic po ba?" Tapos ang sagot niya sa'yo, "Ay naku, alam mo ba sobrang traffic, dapat kasi yung daan namin sa may EDSA lang. Eh, yung asawa ko kasi biglang lumiko na mali kami tapos ang nangyari pa yung isang eskinita dun ganyan, ganyan." Ta's ang dami na niya kaagad ano, mga sinabi, 'di ba? Pero isa lang yung tanong mo. 'Pag dominante yung tinanong mo, "Traffic po ba?" Ang sagot lang sa'yo nun, "Hindi naman." Tapos tapos na, 'di ba? So, malalaman mo talaga yung I na I talaga siya, 'di ba? So, ang dami ng sinasabi. Tapos eto, 'di ba yung dominante minsan ika-cut ka, kasi gusto niya dun ka na sa next. Yung I naman ika-cut ka dahil meron siyang istorya bawat PowerPoint presentation mo. "Ay, yan yung ano, nakita ko dun sa ano, yun ba yung sa billboard? Ay oo, ang galing niya 'no, gusto ko rin ng ganyan." Nakita ko pa nga sila ano, eh, ganyan pa siya 'no, nandun ka pa lang sa second slide. Alam mo 30 minutes na kayo dun sa usapan. O 'pag gano'n, okey lang, hindi na lang diretsahin. O, dominant na I, "Where are you?" Sabi naman ni Mentor Jello, hindi na lang diretsahin, oh, 'di ba? So, gano'n po yung mga I. So, bigyan mo talaga sila ng chance na magsalita. Kaya tatanungin mo rin sila, "Eto po familiar na ba kayo?" Ta's bibigyan mo lang siya ng chance makapagsalita. Ang mahirap kasi sa I kapag sobrang dinetalyado mo yung presentation mo tapos hindi mo siya binibigyan ng chance magsalita from time to time, yung diwa niyan lilipad na rin, 'yan 'no. Coming from experience, alam mo yung nakatingin lang yan sa'yo pero lumilipad na yung kaluluwa niyan sa mga ibang dimension. Kaya bibigyan mo siya ng time, tatanong-tanungin mo siya, 'di ba, magtatawa-tawa kayo, magjo-joke-joke ka. At ang pinakaimportante sa mga ay babatiin mo rin siya. Ayan, so kailangan lang maging makatotohanan naman yung pagbati natin, yung genuine naman, hindi naman yung porket alam mo 'tong DISC tapos alam mo yung kahinaan ng mga ay, grabeng bati ka na kahit hindi obvious naman na hindi totoo, hindi naman totoo, nagsisinungaling ka na, 'wag na, 'di ba? Hanapin mo yung na appreciate mo sa kanya. For example, kay Mentor Win, "I like your hair." Oh, 'di ba? "It's so nice." Oh, gano'n. So, ma-appreciate ka ng ay. Tapos gagaan din yung loob niyan sa'yo. Then, creates enthusiasm and excitement. So, sa mga parties, ayan, no, pag may team meetings, sila yung madalas nagka-crack ng joke, sila yung sobrang lakas tumawa, ganyan, di ba? Then, image conscious, always want to make a good impression. Ang wag na wag ka pong magkakamali ay i-correct. 'Di ba? Hindi naman talaga tama mag-correct in public kahit anong personality. At lalo ng mortal sin 'yan sa high-I,
'di ba? Iko-correct mo siya sa harap ng maraming tao, mapapahiya yan. Ayaw na ayaw niya ng ganyan, o 'di ba? Hmm. Ayan. Hiyang-hiya daw si Mentor Girly. Oh, tapos image conscious, tapos life of the party. So, mas masaya yung party 'pag nandyan sila. Imaginein mo, lahat ng nasa party dominante. Siguro ang tanong nun, hanggang anong oras 'tong party? May meeting kasi ako, eh. "Di pa ba 'to matatapos?" Ganyan na kaagad yung mga dominante, 'di ba? Tatanong na kaagad anong oras matatapos kasi may meeting pa daw siya. Oh, so yung mga ay hindi na yung magtatanong kung until what time, oh, 'di ba? So ano lang tayo, hanggang dusk to dawn yung pagsasaya natin dito. Okay lang 'yan, ganyan. Then ang weakness naman ng I lacks follow through. Kaya magbe-benefit siya kung yung mentor niya ay C, 'di ba? Tapos, for example, meron kang na-talk na high I. Kailangan talaga i-follow up mo 'yan ng malala. Tawagan mo, i-remind mo ulit siya ano yung pinag-usapan niyo kasi makakalimutan niya 'yan. I remember po yung nag-invite sa akin sa networking, yung nag-invite sa akin sa previous company namin 'no, yung first networking ko. Grabe talagang pangungulit niya sa akin. Kasi nakakalimutan ko rin naman yung invite niya 'no. Pero nadala talaga ako sa kulit dahil nakukulitan na talaga ako sa kaka-invite niya. Sabi ko, "Sige na nga, para matahimik ka na, sasama na ako diyan." Sabi ko sa kanya. So yon, then talks too much, 'yan naman yung ano 'no. So, para sa mga high I dito na hindi pa naman learned or kaya hindi naman gano'n kapantay-pantay yung personality nila, eh, magmedya-medya ka rin sa pagsasalita. Kasi for example, may client ka ta's ay yung client mo, 'di ba? Tapos ikaw ayaw mo rin magpatalo sa pagiging madaldal. Kasi 'di ba, meron kasing I na I siya sa image, pero hindi siya gano'n ka-talkative. Pero may I talaga na grabe talaga pagka-talkative. So, minsan na-experience ko before, meron kaming ka-team 'no, na grabe talaga yung I niya, as in talkative na I talaga. So, nag-sharing na, isa-isang sharing. Ay grabe guys, yung sharing niya dapat per person kasi nun, matagal na yung 5 minutes. Grabe yung sharing, siguro mga 30 minutes na. Parang nagkakatinginan na kami, sino ba yung magka-cut? Kasi parang simula nung pagkabata hanggang dun sa edad niya, pati yung dun sa schools, bawat school, sabi ko, "Ay ba talaga 'to na pagka-talkative or sirin 'to na lahat na talaga." So 'pag gano'n, yung kaluluwa ko wala na po dun guys, kahit pilitin ko, ayan 'no. Sobrang ano na talaga 'no, sobrang haba. So 'pag gano'n, magmedya-medya ka guys, kung ikaw 'to, kung napaka-talkative mong tao, kailangan mong isipin ang welfare ng kausap mo. Ayan 'no, always remember what's in it for them, not what's in it for you, na gusto mo lang dumaldal, 'di ba? So hindi puwede yung gano'n. Oh, ngayon kung yung kausap mo ta's magpapatalbugan kayo, gawin mo na lang, ilabas mo yung I mo para maging masaya kayo. Kasi ang I kung saan masaya dun siya, 'di ba? Pero 'wag mo na siyang talbugan pagdating dun sa ano, marami akong kasi akala ko I ako, eh. Pero marami talaga akong tao na may meet na 'pag naka-meet ko sila, grabe hindi pala ako I, grabe pala 'to. 'Di ba? So 'pag gano'n ako yung nag-a-adjust. Ta's ang ginagawa ko, sila talaga yung nilalagay ko sa ano 'no, sa spotlight. Yung mga high-I na downlines talaga. So, sila yung ini-spotlight ko talaga. Tinatabi-tabi ko, tinatapon ko yung I ko, guys. Ay ko, ngayong araw na 'to, wala akong I, zero ang I ko, kayo yung maging I, okey lang. Ayan 'no. Tapos, acts impulsive, kasi may tendency yung mga I na mag-panic. 'Yan 'no, 'di ba yung dominante kapag pressure kunwari lulubog na yung barko, "Dalhin niyo 'to dun, ibaba niyo yung bangka." Ganyan. Yung ay baka tumalon na lang yun sa tubig, "Ah, sobrang natatakot na ako, tumalon na tayo." Ganyan. So gano'n, 'di ba? So hindi na yan maiisip, mauuna na yung pag-panic, 'yan. Then jumps to conclusion. So, madali na "Alam mo 'yan, may sakit 'yan." Ganyan 'no? Yun na kaagad 'no? "May sakit 'yan kasi ang laki ng tiyan niyan." Gano'n. So, I remember one time,
Si mentor fish may masakit sa balakang niya. May naipit na ugat lang pala. Alam mo sobrang natakot siya kasi sabi ko kay mentor fish, "Mens, may sakit ka sa bato." Alam mo nung nag-worry siya sabi niya kay mentor Ikay, sabi ni Patsy may sakit daw ako sa bato. Ayan 'no, hi-ay lang yung kausap niya. Diniagnose ko na siya guys, o 'di ba? So, jumps to conclusion, madalas, wala naman talagang ganun pa nga na evidence. Ayan, no. Ito ay madalas kapag yung ano, no, nag-take charge na yung talagang normal personality natin. Pero once na naka-ano naman tayo, naka-IM mode, naka-networker mode, talaga namang nandyan yung ano natin, no, pag-a-adapt ng ating personality. Pero yun yung ano kasi, no, kasi pag nag-uusap naman na kami nila mentor pitch, as ano na talaga minsan hindi na as networker talaga, 'di ba? So yung usual na. So yun na talaga yung natural ko na talaga. Kaya nasabi ko yon. Pero syempre, hindi ko naman sasabihin yun sa invite or kaya sa downline basta-basta. Yan. Ngayon, jumps to conclusion, yan, emotional roller coaster. Lalo na yung mga hindi pa aware na ay sila. Nung sobrang bago ko pa lang po sa network marketing, grabe po talaga. Kahit ako, ayoko na yung sarili ko eh. Kasi roller coaster talaga yung emosyon, no? Minsan masaya, minsan tatanong mo, bipolar ba to? Ganyan 'no, pero nung naaral na, 'di ba, so medyo nag-mature na tayo sa business, nag-grow na rin tayo kahit papaano, 'yan. So nakontrol na natin siya. So kung ay ka at alam mo sa sarili mo, questionin mo, bakit kaya kanina lang ang saya ko ta's ngayon malungkot na naman? Kailangan questionin mo na talaga yung sarili mo, eh, kung tama pa ba yung nararamdaman mo, 'di ba? Or baka nadadala ka lang ng personality mo, 'di ba? Then overcommits or forgets a lot, 'yan 'no. Minsan nakakalimutan na, for example, 1 o'clock yung meeting mo tapos nag-oo ka dun, ta's nag-oo ka rin sa 2 PM, ta's nag-oo ka rin sa 3 PM, eh, magkakalayo yung mga lugar na yon, 'di ba? Sa sobrang positive kasi minsan, positive thinker kasi yung I, kaya lang sa sobrang positive na ano na 'no, hindi na naiisip yung mga detalye. Then overestimates results, 'yan. So hindi nila meron kami dating downline 'no, na in-invite kami sa Baler, eh, wala pa kaming kotse that time. Tama. Oo, wala pa kaming kotse that time. Sabi niya, "Grabe men, sobrang dami itutok kasi ganito, may fiesta." Pagdating namin dun, hindi naman niya nasabi na yung fiesta pala sa kabilang barangay. So, lahat ng tao halos nakifiesta sa kabilang barangay. So, ang ending, nag-swimming na lang po kami after ng 12 hours naming biyahe na ang sakit-sakit sa likod ng bus. 'Di ba? So, hindi na foresee yung mangyayari na na-excite lang siya, 'di ba? So add-ons, likes to get approval from other people, can't live without people, pag malungkot, pag masaya, kailangan tao. Kaya pag may downline ka po, kahit anong personality pa niyan, especially pag lalo na pag bago sila, ilagay nyo or ipwesto nyo sila sa gitna para kung ay man yan, 'di ba, kung hindi ka pa naman sure, hindi mo pa na-test, 'di ba, para safe na hindi siya mau-OP. Yan. Kasi ito naman yung rule eh, kahit anong personality pa niyan, 'di ba, basta masaya siya do'n sa environment, okay siya sa environment, magse-stay yan. Kumikita man or hindi pa, 'di ba? Then visionaries, the future is so bright, I need to wear shades. Kaya, 'di ba kanina kapag dominante, what yung kailangan mo masagot, ano yung meron dito? Results, 'di ba? Ano yung kailangan i-goal? Ang mga ang maganda naman diyan, kailangan mo lang pakitaan ng vision, more on vision casting. Sila dito, balang araw, ganyan na rin yung mangyayari sa'yo, 'di ba? Tapos, may excite na yan. Tapos, ang gusto nila kung sino yung mga kasama. Kaya nga, nakakatuwa sa IM kasi nandyan na yung mga brand ambassadors. Perfect na perfect din siya sa mga I. Yung mga I kasi, ayaw niya ng anong tawag nito? Yung mga I kasi ayaw niya ng yung mga kasama niya, hindi niya nakakasira sa image niya.
So gano'n 'no? Kaya maganda na may mga brand ambassadors tayo. Kumbaga natatanggalan nun kasi yung ibang ma-image na tao, 'di ba? Na hindi pa naman nila nakikita yung ganda ng network marketing, iniisip nila, jolog siyang ganyan, o 'di ba? Eh, since grabe na yung mga kasama natin dito, 'di ba? Yung mismong distributors pa lang eh. 'Di ba? Tapos even our brand ambassadors nagne-network na rin. So wala nang makapagsabi ng gano'n. So ngayon, yung mga tao gustong-gusto na nilang mabilong. Kasi sasakay din sila dun sa image eh. Eh ang ganda na ng image ng company natin, 'di ba? Gets too excited easily, forgets a lot, 'di ba? Not organized, magulo ang utak, gamit, kotse at kwarto, o 'di ba? Bad with time, 'yan, no? Yan din yung inaral ko overtime, yan, no? Bad in time. Kasi nga minsan overcommits. Yan, no? Nag-commit ka dito sa isa, tapos doon sa isa nag-commit ka rin, ganyan. Exaggerated yung iba, no? So, grabe, yung patay na buhay, ganyan. So, di rin maganda yung ganon. Tongue can be his or her best friend or worst enemy. Meron akong naging downline before na high ay. Naku, pag okay kami, pag okay yung nangyayari, sobrang okay din. O, 'di ba? Tapos, pero pag ano naman, kapag nagalit naman siya, grabe rin talaga. Alam mo yon na masisira din niya yung organization niya dahil minsan sa bugso ng emotions, hindi niya napipigilan yung sarili niya. Hala, lahat ng sinasabi kahit dun sa downlines, 'di ba? Then likes to dream and do exciting things. Yan, mahilig mag-daydream. If you can't sing well, sing loud. If you can't present well, present with enthusiasm. Yung mga eyes, sasabihin pa yan, di, ayoko, ayoko, ayoko. Pero pag nagsalita naman sa harap, kulang na lang kunin mo na yung mic eh, para tumigil eh, di ba? Akala ko ba nahihiya ka? Pero sobrang tagal, ganyan. Oh, so ganon, 'di ba? So okay sila kahit i-on the spot mo sila. Kaya nila 'yon. 'Di ba? Mag ano na lang sila, segue sila, kaya nila 'yon. So dominante depende sa trip nila, pero kaya rin naman ng mga dominante 'yon on the spot. Yan, basic motivation, approval. Gusto nila approval ng mga tao. Um, ano pa ba? Recognition, applause, yan yung mga gusto ng mga high I. Yan 'no. So, kapag siyempre gusto rin niya ng nasasama sa top, 'di ba? Pero yung motivation niya hindi dahil sa challenge kagaya ng D, ang motivation niya dahil do sa approval and recognition. So, best situation niya, new opportunities, freedom from control and details. So, ayaw rin niya na sobrang madetalye, 'di ba? Pero siyempre kung I ka, kailangan mo mag-adjust diyan, mens. So, ako, before 'no, na-experience ko pa dati, grabe yung mga guard, tinutulungan na akong hanapin kung saan ako nag-park. Sobrang nakalimutan ko na rin kung saan ako nag-park dahil ang dami ko iniisip. 'Di ba? Pero natuto na ako from my mistakes, 'yan. Kasi 'yun naman yung importante, eh, kahit anong personality mo, willing kang mag-adjust. So ngayon, 'pag nagpa-park talaga ako ever since na mga incidents na nangyari sa akin yung pinipicturan ko na. Tapos sinusulat ko talaga kung saan ako nag-park, 'di ba? Yung ticket. Dati lagi ako nawawalan ng ano 'no, nawawalan ng parking ticket. Ngayon talaga I make sure conscious na talaga ako kung saan siyang part ng bag ilalagay. O mga ganon. Tapos, before, ayoko po ng mga group chats. Kasi pag ang dami-dami ng group chats, ang dami ko dong hindi nababasa. So, mali-mali na naman yung ano ko, hindi ko nakita yan, ganyan-ganyan. So, syempre, hindi natin pwedeng irason na, ay kasi ako eh, kaya ganon, masyado kasing marami. Alam mo yung sila yung mag adjust para sa'yo? Hindi. Kailangan ikaw yung mag-adjust. So, ano na, hanggang sa hindi ako mahilig before mag-FB, yung mga gano'n. Yung, basta yung mga bagay na routinely mo siya iche-check, tas kailangan ng details lagi. But over time, pag ginusto mo talaga, makakasanayan mo na siya, 'di ba? Kasi gano'n lang naman talaga yun eh. Tapos, nag-enjoy yung mga ng new opportunities, yung masaya, outing, ganyan. Tapos, may team activity kayo, tapos isa siya sa bida doon, ganyan, no? Freedom from control and details. Yan. Isa rin sa maganda, mentors, kahit anong personality rin, is yung involvement nila dun sa mga activities. Again, ano lang siya eh, iba-iba lang siya ng motivation dun sa tao. Kumbaga yung dating sa kanila, iba.
'di ba? So kunwari binigyan mo ng task yung dominante, for him or her, mafi-feel niya na meron siyang ginagawa. Kasi ang hate ng mga dominante in action eh. Ayaw niya yung nakaupo lang siya na parang wala siyang kwenta do'n. Gano'n kasi yung mga dominante, 'di ba, feeling ko wala akong kwenta, kailangan may ginagawa ako, gano'n. 'Pag yung I naman, gusto niya yung involvement. Yung nandun siya, yung hindi siya nale-left out, na meron siyang ginagawa rin, part siya ng something, ng isang ano 'no, part siya ng movement, 'di ba? And opportunity to motivate others. Ayan. Kaya, siyempre, kakausapin mo yung downline mong ay, na hindi naman basta ay ka, magsasalita ka na. You need to earn that. Oh, so yung motivation niya ngayon, hindi challenge. Ang motivation niya, to earn para makapag-motivate din ako ng iba. To earn it. Kaya gagalingan ko para next time, ako na yung magsasalita naman dyan. Ako yung makaka-inspire ng iba. Then next, accepts or rejects. Accepts involvement with others and rejects isolation. Kaya very safe pag may mga bago tayong downlines, or kaya kahit prospects pa lang yan pero nag-a-attend na sila ng training, sinasama-sama nyo na, dun siya sa gitna. Tapos, papansin-pansinin niyo siya, 'di ba? Iwasan niyo yung topic na all of the topics yung hindi siya makaka-relate. Kung mag-uusap kayo ng something na hindi siya makaka-relate, i-walk through niyo siya dun sa topic na yon. Kasi dito, mens, may ganito-ganito tayo, 'di ba? So, para hindi siya nafe-feel left out. Then, major strengths, optimistic, personable, and enthusiastic. Basta ang key, pag may kausap ka na ay, at prospect mo pa lang siya, pagsalitain mo, and cast visions. Yan, no? Cast visions, then pakilala mo kung sino yung mga kamatch niya na makakasama niya dito, na inline dun sa alam mo na image na gusto niya. Then major weakness, oversells, manipulates others verbally kasi magaling po sa pagsasalita yung mga I, 'di ba? Lacks follow through. Yan. So kaya they would benefit from people who will pursue them. Kunwari, upline ka, tapos may downline ka na ay. Magbe-benefit yung ay na yan doon sa pag-follow through mo sa kanila. Pag-follow up mo, mens, ano yung sked mo ngayon? Kumbaga, um, syempre, di ba, hindi mo naman to gagawin sa kanila hanggang sa tumanda na sila sa network eh. Pero habang inaano mo pa sila, habang inaayos mo pa sila, kasi parang baby pa lang sila sa network, 'di ba? Yun yung guidance na pwede mong ibigay sa kanila, yung consciousness, yung awareness ng kung ano yung kailangan nilang ayusin. At the same time, yung pagre-remind, yung pagre-redirect from time to time. Kasi um, may iba kasi na ay na sige, no? Kunwari ang personality nila ID. O, so dominante naman pero nangingibabaw pa rin yung ay. Sige, trabaho, trabaho, trabaho hanggang dapat papunta kayo ng EDSA, napunta na kayo sa Marawi, ganyan, no? Trabaho, trabaho pero walang direksyon. Yan, so kailangan lagi ng direksyon. Kaya yan yung matutulong mo as mentor, 'di ba? Tapos behavior under pressure, attacks din pero may halong panic. Yan, no? Hindi na rin makikita yung mismong detalye. And they would benefit from pursuing. Yan, nasabi ko na kanina. Yung, kaya, kunwari, may invite ka rin na ay, kailangan talaga syempre on the spot, 'di ba? At the same time, follow up, follow up, follow up sa kanila, call, meet up kayo ulit, ganyan. Then motto, my ideal world is where I have fun. I like to dream things. I want to do it the exciting way. My greatest fear is not having social approval. So anong time frame ng mga ano, no? Saan nakafocus yung mga future. Kaya nga vision eh. Someday, ganito yung mangyayari sa akin. Kasi may mga personality, pag vision yung binagsak mo sa kanila, hindi sila ganon ka ma-excite. 'Di ba? Kasi hindi yun yung kailangan nila. Pero yung future. Kailangan papakita mo sa kanya ano yung mangyayari sa kanya in future. Value to others creates enthusiasm. Yan yung value niya sa isang team. 'Di ba? Tapos, excitement, saya, ganyan. Communication one way, but to inspire. Kanina, to direct, magmando, mag-instruct, yung dominant. Ito naman, inspire. Making directions intuitive, based sa pakiramdam or sa nararamdaman. 'Di ba? Kasi, hindi nakikita yung ibang detalye. So, based na lang sa nararamdaman niya. 'Di ba?
Then how to communicate, kailangan enthusiastic ka rin, sasabayan mo siya. 'Di ba? And how to convince, answer who. Sino yung mga kasama natin dito? 'Di ba? And how to motivate people and recognition. People na mga kasama niya at saka yung ma-recognize din siya. Paano ka magdi-disagree? Definitely, wag sa public. Allow time to pass, o 'di ba? They are so excited about so many things, they'll move on to something else. 'Di ba nung una, ayaw pa niya. Tapos makakalimutan na niya. Tapos sabi niya, "O, ito na yung gagawin natin." O sige. Tapos nakita niya, yun na rin yung gagawin na ba? Yun na rin yung gagawin niya. 'Di ba? So grabe, no? Hindi mo na pala kailangan kausapin, no? Wag mo nang kausapin. Palipasin mo lang yung oras. O, next na tayo. Eto na yung mga S or yung mga taong steady. 'Di ba? Sila naman yung may peaceful personality. O, ang motto nila, we're all in this together. So, let's work as a team. Yan, no? Ano strengths? Sila yung the watcher. Habang yung mga dominante, nagmamando, tapos yung I, 'di ba, nag nagpe-perform, nag-entertain. Syempre, hindi naman pwedeng walang manonood. 'Di ba? Isa na doon yung S. Ayan, no? The watcher or the follower. Long-term relationship ang gusto nila. Kung yung I, pagka-meet mo, close na kagad kayo. Pagtapos na yung event, wala nang follow-through. Pag nag-meet kayo ulit, sige, close ulit kayo, friends-friends kayo, tapos wala na ulit. Ang S naman, ganito siya. Sa crowd of people, iilan lang yung kakausapin niya talaga. Pero pag sila naging friends, may follow-through. Ibig sabihin, oh sige, add kita sa FB ah. Kahit tapos na yung event, nagme-message pa rin. Pwedeng mag-meet up pa rin sila. IM man or hindi, 'di ba? Regarding the team man or hindi. Long-term relationship kasi sila. Loyal, reliable, trustworthy, mahilig makinig. Ayan, agreeable, get along well with people. Weaknesses naman, resist quick change. 'Di ba kanina, pwede mong biglain yung high I, 'di ba, yung dominante, matatanggap nila kagad 'yon. Kunwari may bago kagad doon sa system. Example, 'di ba, may 8 AM IBP tayo, bigla mong tanggalin 'yon. Okay lang sa dominante, sa I, okay lang 'yan, di rin naman nakakalimutan ko rin naman 'yan. Sa S, ay bakit tinanggal? Anong meron? Bakit ganun, mens? Ba't nagbago na? Dati meron naman ah. Ganon. Then avoids conflict, play safe. So yung mga S, ayaw, hindi nila madiretso yung mga tao. Kahit gusto nilang diretsohin. Kasi they're afraid na baka mamaya yung relationship nila maapektuhan. 'Di ba? So baka maapektuhan yung relationship. Kumbaga mas pipiliin na lang nila madalas na magtiis kesa magkaroon ng conflict. Kaya lang, pag nagne-network tayo, mahirap yung masyadong ganyan. Kasi how can you mentor your downlines kung natatakot ka na baka magalit sila sa'yo, 'di ba? So, hindi pwede yung ganon. And then, pati rin sa pagsaschedule ng prospects mo, kung masyado kang 'di ba? Ang tanong mo lang lagi, kayo, kailan kayo free? O, mali na yon. Kailangan, may pagka-dominante ka rin, 'di ba? Doon sa pagse-set pa lang ng schedule. Yan, indecisive. Sila yung madalas na kayo, yun yung sagot kayo kung saan nyo gusto, 'di ba? Indirect with others, lack of self-confidence. Yan, no? Tas lacks initiative, stubborn. Yan, isang naka all caps to guys kasi usually talaga ng mga S stubborn. So hindi naman lahat, depende kasi tendencies lang 'to eh. 'Di ba? Stubborn, kumbaga pag ayaw nila. 'Di ba? So meron kaming ano no, experience sa downline na ganyan. Grabe, napapahawak talaga kagad sa ulo. So, nakakasakit kasi ng ulo minsan eh. May gano'n, no, na talagang para sa kanya yon. Tapos, kumbaga, hinihintay na siya ng buong grupo kasi kailangan siya doon. Pero pag once na naging stubborn, talagang pag ayaw-ayaw, gano'n. O, 'di ba? So, ano yung approach na pwede mong gawin kapag gano'n? Kailangan mo maging patient, as in super patient talaga. Kasi yung mga S, kapag lalo mo silang pinagalitan, lalo mong sinungitan, lalo mong hindi inayos na pang-way nila,
yung approach, lalong hindi mo mawi-win. Ganito, kung dominante ka, syempre, 'di ba? Pag dominante, minsan impatient na talaga eh. Eh minsan may S yung may dominante akong downline tapos S yung ano niya, no? Yung S sobrang stubborn talaga. Eh sobrang dominante nitong isa. Ay, bahala na nga siya, tanggalin na lang yan sa genealogy. Grabe. Grabe daw. Sabi ko, wag naman. Kasi pati sa genealogy ko matatanggal yan. Sabi ko sa kanya, wala namang ganyan sa neto. Sa IM tatanggalin sa genealogy. So, syempre sinabi lang niya yon out dun sa inis niya, 'di ba? So, gusto na niyang pagsalitaan talaga kasi grabe nga, no? Sabi ko, teka lang, magpalamig ka muna. Ayan. So, ang S kasi kailangan lang kausapin mo sila ng mahinahon. Minsan nga parang baby na eh, 'di ba? Pero yun kasi yung susi na nagkakasya sa kanila eh. 'Di ba? Na overtime, hindi ibig sabihin na ano, paano ba? Itatama mo pa rin siya, pero itatama mo siya pag nasa state na siya na ready na siyang makinig at wala siya sa state ng pagiging stubborn niya. Kasi pag tinama mo siya at pinilit mo siya sa state ng pagiging stubborn niya, lalo siyang magmamatigas. Based on experience lang naman, guys. Pero iba-iba pa rin naman yung tao. 'Di ba? Then procrastinates in the absence of a leader. 'Di ba? Yung dominante, yung I, hindi mo sila kailangan bigyan ng step by step. But yung ganitong personality, they would benefit from step by step na instructions at gagawin nila lagi yung routinary. O, kunwari, may escan down 9. O, mens, ganito yung gagawin natin sa'yo ah. Pagising mo, pray ka. After mo mag-pray, inom ka ng tubig, tapos mag-check ka ng phone mo, tapos yung group chat mo, mag-ano ka doon, mag-send ka ng updates, yung mga downlines mo, i-check mo yan. Tapos, every once a week, kailangan nagpapa-meeting ka. Sino-sino ba yung downlines mo ngayon? O, sige, lista natin yan. So, ito muna yung ipapa-meeting mo. Ganon. So, tapos ganitong oras magte-training ka. O paano ba yung set of trainings ninyo? Sino ba yung mga next? Ganon, pag S. So, gusto nila pag binibigyan sila ng structure at saka ng gagawin. Tapos, ipupush mo sila na gawin yon. Basta gusto nila, 'di ba? So, kailangan mong masagot naman sa kanila para mag-oo sila sa'yo, either mag-pay in, or kaya kung leader ka na, mag-oo sila doon sa pinapagawa mo para sa kanya, you need to answer why. Bakit niya yun gagawin? 'Di ba? And most of the S people, they do it for others. They do it for their deepest why. 'Di ba? Yan, get along, magaling sila, human relations, cool lang, 'di ba? May tendency mag-procrastinate kasi gusto niya relax lang. Good with routine task. Ayan, best position at work counselor, yung nakikinig, 'di ba? Doesn't want confrontations. Minsan may mga tao na kumikita naman sa network eh, pero bigla silang nawawala. Yan, kasi pag sa S kasi, relationship talaga. Kunwari, meron siyang nakaaway, tapos talagang ano, nandun din sa same circle, tapos hindi siya na-resolve, 'di ba? So, may tendency mawala kahit kumikita pa. Yan, basic motivation, relationship, and appreciation. Yung ibang S kasi, mababa yung self-esteem. So, when you appreciate them, parang napapataas mo yung, ano nila, yung self-confidence nila. 'Di ba? Then, best situation, stable. Stable na environment, hindi magulo. Kunwari, yung example lang, yung ibang nakapag-try na ng network, 'di ba? Tapos nakikita mo yung environment mo, hala, bakit ganun? Paiba-iba ng complan, bakit ganito? Nabawasan yung income. So, hindi stable yon kapag ganon. O, kunwari sa team naman ninyo, yung mismong team lang, 'di ba? Yung mentor biglang missing in action na. O, hindi stable environment yon. Kung yung mga S, masya-shake sila, hala, bakit ganun? Kasi sudden change. 'Di ba? And ano sila eh, kumbaga gusto nila kasama eh. 'Di ba? Relationship. Kailangan strong relationship tayo. 'Di ba? Then opportunity to serve others. Gusto nila 'yon. Predictable. Gusto nila yung ano, kunwari, ayaw nila nung biglaan mo silang ipagsasalita sa harap. Kasi hindi 'yon predictable kapag ganon. Biglaan 'yon. 'Di ba? Friendly and peaceful environment. Accepts or rejects. Accepts friendship,
rejects conflicts. Ang major strength niya, supportive, agreeable, and loyal. Sino dito nakatry na ng invite na marami siyang pinag-inquiran pero sabi niya sa'yo, ikaw kasi yung una kong pinag-inquiran eh. Kaya sa'yo na ako. So, yun yung mga loyal. O, diba? Ganun yun. Then, major weaknesses, indirect, resist quick change. So, maraming bagay dito na kailangan ng mabilisang change eh. Diba? And overly tolerant. They tolerate kahit mali na. Diba? Kasi nga, takot sila sa conflict. Behavior under pressure agrees with anyone's opinion. So, ganun sila. Pag nasa pressure na, magbe-benefit siya dun sa taong decisive. So, sino yung partner talaga ng S pag tinignan mo? Or yung kabaliktaran ng S? 'Di ba? Yung D. 'Di ba? And they would benefit from initiating. Sino ba yung madalas nag-initiate? 'Di ba? Yung dominante, siya yung taga-push. Magbe-benefit sila sa ganun kasi kailangan nilang i-push. Yung dominante naman magbe-benefit sa S dahil yung S nakikinig din yung S. Ang motto niya, my ideal world is where I have peace. I like to watch things. I want to do it the easy way. My greatest fear is losing stability or losing a relationship. Ang time ng S ay present, being in the present. 'Di ba yung dominante now? Kailangan maayos to now. Kailangan gawin natin to now. O ganun siya lagi. Yung S naman, gusto niya yung present niya talaga. Ayan o, ini-enjoy niya. Kaya nga madalas yung mga S mabagal. Paano mo malalaman na S yung tao? Number one, madalas soft-spoken. Number two, mabagal maglakad. Number three, mabagal mag-prepare. Alam mo yung takes time, gusto lagi ng me time. Gusto niya lagi relax. Ayaw niya ng pressure. Ayaw niya minamadali. 'Di ba? Value to others builds relationship. Usually rin pala ang S, mas soft yung pakikipag-handshake niya. 'Di ba? And value to others yan, builds relationship, communication two-way. Ang nakakapagpakip talaga ng downlines, madalas, is yung S. 'Di ba? Kaya, kumbaga, yung iba, kahit na nahihirapan dahil na-S sila dun sa upline nila, 'di ba? Kumbaga, naging sobrang ang tawag nito, attached na sila doon sa upline nila, talagang nagsistick sila doon. 'Di ba? Two-way. So this time, hindi lang sila lang nagsasalita. Makikinig sila, tapos mag-share din siya sa'yo, ganon. Then making directions interactive. Kayo, ano ba yung gusto nyo? So nag-a-ask din siya. Oh, how to communicate, just be friendly. How to convince, answer why. Para kanino ba to pag gagawin mo yung business natin? Bakit mo pala gagawin yung business? Bakit pala gusto mo ng barley? Ganon. Then, how to motivate people or relationships. Paano kung magdi-disagree? Ayusin mo lang yung pagkakasabi. Ang importante lang, malinaw sa kanya na hindi kayo magkagalit, malinaw sa kanya na hindi mo siya, after nung pag-uusap ninyo, walang magbabago sa relationship nyo, hindi ka magiging cold or hindi kayo magiging awkward kasi ayaw niya talaga ng ganon. Then next nating personality, ito na po yung last, mentors, yung corrective or perfectionist. Ayan, no? Ito naman yung kabaliktaran ng I, di ba? Kaya minsan, yung mga corrective, nainis sila sa mga I kasi, bakit nakalimutan mo to? Bakit ganyan? O, di ba? So, strengths, the thinker. Siya yung mahilig mag-isip. O, get things done right. Orderly or organized, detailed-oriented, committed to quality, diplomatic, competent, and precise, loves checklist. Ayan. So, very organized tong mga ganitong personality. Weaknesses niya, overly cautious, masyadong maingat, too rigid, sensitive to criticisms. Bakit? Kasi, napag-isipan ko na yan na ilang beses eh, 'di ba? Kumbaga parang tama sa ego nila yon kung mali sila. Kasi nga thinker sila eh. Perfectionist din. And sila yung madalas na pessimistic. Hindi naman dahil sa, pwede rin dahil negative thinker talaga, pero kung yung they expect the best. Sila naman, they expect the worst. Ayan, no? Ano yung ano nito, probability nito na mangyayari to? Ay, nako, ganito pala yan. O, di ba? Fault finder, analyze things too much.
Ngayon, 'pag nagto-talk tayo sa C ng mga tao, kailangan i-build up mo talaga yung credibility ng company. Hindi po pwede na bibilisan mo sa umpisa, okay lang sa kanila yon, makikinig sila. Tapos, iwasan natin yung bulong-bulong. Kunwari, nagto-talk kayo, no? Tapos nagbubulungan kayo ng kasama mo na ka-team mo, tapos nandyan yung invite, nagbubulungan kayo. Kasi, pwede silang maging ano eh, kumbaga, pwede silang maging magduda. Gano'n, no? Maduda sila, ala ka, pinag connivance na ata 'to kung paano ko lolokohin, gano'n, 'di ba? So, medyo pessimistic nga eh. Tapos maganda, 'pag si yung kausap mo, paano mo malalamang si sobrang daming tanong agad na specific questions. Yun di kasi, may tanong siya, pero para mag-jump ka na dun sa pinaka-main na pag-uusapan. Pero yung C, himay-himayin pa niya. Tapos maganda rin, pag C yung kausap nyo, kasi malalaman mo yan, no? Usually kasi yung mga C, parang yung damit nila, parang very ano lang. Paano ba yun? Yung wala siyang design. Yung ano lang siya, plain, ganyan. 'Di ba? Tapos, makikita mo, wag ka rin ma-offend kapag minsan para ka nababody scan, head to toe. Kasi minsan di nila sinasadya yun, pero very ano lang talaga sila sa details eh. Malikot yung mata. Madaling madistract kapag kunwari may papasok sa ano, tas i-head to toe niya, matingin siya sa paligid, sobrang dami niyang questions. Pag ganyan nilalagay yan, dapat nakaharap siya sa wall para hindi siya madistract. Kasi ang tendency, pag si yung kausap mo, tapos nilagay mo siya, sakita niya kagad yung maraming tao, na ano siya eh, kumbaga lahat yun ini-scan niya. 'Di ba? So, analyze too much yan. Add-ons, by the book. Minsan nagiging rigid. No, meron ng ano, downline naman na C. Alam mo yung sobrang magbago lang ng konti yung napag-usapan. Grabe na yung ano, reaksyon. Kailangan talaga kung ano yung pinaka, kunwari, meron silang usapan sa team. Tapos naliit lang ng konti. Kasi nga, mali naman talaga yung late, di ba? Kaya lang, pag team kasi, minsan ang dami. Okay lang naman na i-correct yung late. Pero yung sa sobrang C na nagalit, yung parang sobrang galit na ayaw na niya. Dahil parang feeling niya nasira na yung plano. Ganun, o 'di ba? So, paano pag yung invite mo, ano, biglang nag-reschedule, 'di ba? So, ikaw, magdadabog ka na or kaya ayawan na, 'di ba? Kasi nasira yung talagang iniisip mo. So mahirap din pag gano'n, 'di ba? Kasi maraming beses naman sa pagne-network natin na kailangan mo mag-adjust at hindi na siya by the book talaga. 'Di ba? Then uses manuals, checklist, and charts. Yun naman yung maganda sa kanya. 'Di ba? Takes the past and history. Kaya kailangan i-build up mo yung mga achievements ng company natin pag si yung kausap mo. Kasi importante sa kanila yung mga past achievements eh, at saka yung history. Don't be offended when they are suspicious, needs personal space. O para tong D, may personal space talaga sila, hindi pwede na beso-beso na kayo agad, tapos ikaw naman, papalo-palo ka na kagad dun sa kausap mo, is di pala. Pero sa totoo lang, pag di at saka si yung kausap mo, kahit siguro gaano ka ay mararamdaman mo eh, 'di ba? Basta matino ka na tao, 'di ba? So mararamdaman mo na kaagad kung siya ba yung taong pang chami-chami agad o yung hindi pa muna, 'di ba? Tapos best motivation is to have quality. Ayan, ayaw niya nung basta-basta lang, 'di ba? So kaya nga 'di ba yung kunwari si mentor pitch yung naano niyang culture talaga, kunwari sa 8 AM IBP natin, pag may mga trainings, 'di ba? Pag ganun din naman sa IM and I believe, 'di ba, sa buong team dito rin sa Dream Team, ayaw nung basta matapos lang. Kailangan may quality lagi, 'di ba? Pag nakita naman natin yung events ng IM, si VPI ka kasi sobrang si kasi talaga nun, 'di ba? So, at saka si GM Ana naman. So, ayaw talaga nila yung mga pangit, 'di ba? Or kaya basta masabi na okay na 'yan.
'Di ba laging top tier talaga yung mga events natin, yung sa products natin, 'di ba? So best situation ng mga C, yung clearly defined. So ano yung ano maganda sa C? Kasi ang C kasi kahit na i-vision cast mo 'yan, ang itatanong pa rin sa'yo niyan, how? Okay, sige, sabi mo ako na yung next. O so paano? O so ano mo sa kanya, himay-himayin mo o ganito. Ang plan natin kapag ka-join mo, mabalik kagad yung punan mo at saka kumita ka. Paano mangyayari yun? Yung mga products, pwede natin yan i-dispose. So paano mo i-dispose? Siyempre gamitin mo muna sa sarili mo. Tapos may warm market tayong tinatawag. Ganito yung ways ng pag-i-invite sa kanila. Pero hindi naman ibig sabihin na nagtotok ka pa lang tapos inano mo na siya kagad, no, how to invite. Preview lang. Yung makita lang niya na may plano ka sa kanya. Tapos may sistema na kayo, malaking factor sa kanila yon, 'di ba? Limited risk. So explain mo na may products ka namang kasama, kumputan mo pa, ito lang yung ano mo, nilabas mo, tapos ito naman yung bumalik. Tapos power of two ulit. Yung dalawa mo, ganyan, 'di ba? Invite mo lang sila, ako muna magto-talk for you. Yan. So, syempre sa let's say 100 mong in-invite, imposible naman doon na walang mag-join kahit sabihin nating 10% lang or kahit 5%. O just for you ka na agad noon kapag ganun. Balik na yung puhunan mo. 'Di ba? Requires attention to details. Accepts or rejects. Accepts methods and structures. Rejects lack of quality. Major strengths, orderly, thorough, and analytical. Major weaknesses, lack spontaneity. Too detailed, too conscious. Ayan. Behavior under pressure avoids. Naalala ko dati, si VP Aika, so sobrang organized niya talaga. Ano, a- alam ko nun parang naayos niya by serial number yung pera. Ano, sobrang organized talaga. Ayan. Tapos alam din niya kapag nagalaw yung gamit niya. Meron bang ganun dito? Kindly type 2. Yung alam mo pag nagalaw yung gamit mo, kasi alam mo yung arrangement kagad ng gamit mo. Ayan, no? Tapos, syempre kitang-kita naman kay VP dati nung ano, sabi ko si talaga to si VP. Kasi talagang bawal sa hair na magkaroon ng kahit ano konting nakataas. Talagang grabe talaga. Sabi ko pati yung buhok ni VP sobrang planchado talaga. Bawal talagang meron ditong kahit isang tutsa. Ganon. Kasi I remember before parang natanong ko lang noon kung tuwing kailan siya nagpapaayos ng hair. Parang monthly ata. Sabi ko, bawal talaga dito yung walang ano, guys. Bawal dito yung may mga konting tutsang kay VP. Kailangan ayos na ayos talaga yung ano, sobrang ano talaga. As in, lodi talaga sa pagkaayos talaga si VP. Ayan, no? Kaya, wala. Kapag, wala ang hirap talaga. Ayan, no? Kaya minsan pa parang kausap ko si Bibi, parang laruan yung tingin sa amin pag high ay. Ayan. So yun, very organized sa pera. Alam ko 'di ba si Mentor Shane? Si ba si Mentor Shane or D? Ayan. So ganun yung mga sino, marami silang naiisip na ganun din si Mentor Jonathan. Ayan, no? Sabi ko, bakit itong mga nakikitang detalye ni Mentor Jonathan, yung mga hindi dumapo sa isip ko. Sabi rin ni Mentor Ikay, grabe no, nakakatuwa si Mentor John. Yung mga hindi na namin naisip, ay ko, nakita niyo pa yon ganyan. Yung angle na yan, ganyan. So, nakakatuwa. Yan yung ano ko yan yung pinagpipilitan ko sa sarili ko na personality na gusto ko laging yan yung kiniklaim ko na personality, see? 'Di ba? Pero malay mo in the future, 'di ba? Ayan, then they will benefit from declaring. So, gusto nila yon na ide-declare mo. So, ganito, for example, nagtanong sa'yo yung client mo, alam mo na si siya. Tapos, hindi mo alam yung sagot. So, ano yung magandang isagot kapag hindi mo alam yung sagot? Mag-flip top ka na lang. Wag kang mag-iimbento, guys. Kasi mawawalan ka na kagad ng credibility. So, ang pinaka-safe na sagot mo na lang, I'll get back to you kasi alam ko may inadjust dyan. Ganun na lang, 'di ba?
Oh, pero maganda alam mo talaga yung sagot. Pero wag ka nang sasagot ng inimbento mo lang kasi pag mali ka, yung mga si kasi parang pag nagkamali ka kasi ng sagot sa kanila, yung trust, wala. Pag ay kasi sinagot mo ng mali, hindi naman din nila maaalala yung sagot dyan eh. 'Di ba? So, pag iba na yung sinagot mo, o di okay ulit yan sa'yo. Tapos yung S naman, hindi, okay lang. Kahit nagkamali ka, loyal ako sa'yo eh. Yung dominante naman, ganun ba? O sige, ano ba yung tama? Ganun. Pero pag C, ay bakit ganun? Bakit nagbago? Bakit mali? O, 'di ba? Mm. Tapos, my ideal world is where I have excellence. Gusto niya excellence siya. Kaya, yung top, gusto ng mga ano, pero iba lang yung motivation niya. Excellence naman siya. 'Di ba? Then, I like to research things. I want to do it the right way. Alam mo rin na si yung tao, kasi pagdating niya sa'yo, ang dami na niyang na-research. Tapos, ayan nga, no, ayaw mo ipakilala yung copper pero wag ka na-research na niya lahat yan. So, wala kang kawala. Diba? Kailangan lang explain mo ano yung benefit ng higher packages sa kanya. Then, I want to do it the right way. My greatest fear is being wrong and criticize. Diba? Imaginein mo naman, ang tagal mo na nag-isip tapos mali ka pa rin. O, diba? Ang hirap nga naman talaga nun, guys. O, yung time, past. They focus on the past kasi yun na yung nangyari, yun na yung parang kailangan nila ng data eh, na pagbabasihan nila. Then value to others, good listener. But this time, hindi sila to counsel eh. 'Di ba yung S kasi, they listen para makinig talaga. Ito naman, they listen to assess, to gather information. O communication pursues excellence. How to communicate with them, kailangan more on pang-excellent, 'di ba? Deliberate, making directions. Kunwari, nagkakagulo na tayo, 'di ba? Yung C, kailangan i-ano mo sa kanya, i-deliberate mo, o ganito yung gagawin mo, yung may instructions ka talaga. 'Di ba? And i-prove mo bakit yun yung tama, o 'di ba? Kamusta naman? Nagkakagulo na kayong lahat. Kailangan mo pa ng thesis defense. Ayan, then how to communicate, be detailed. Detalyado ka. Then how to convince, answer how. Paano ba mangyayari sa kanya yan, 'di ba? Nako, ang pinakaayaw ng C, yung claim ka ng claim na mangyayari sa kanya yon nang hindi mo nasasagot yung how. 'Di ba? Hindi yun mako-convince sa'yo. Then, how to motivate goals and qualities. Quality. Goals with quality. Ayan, 'di ba? How to disagree, facts lang. Mag-focus ka ng facts. Means yung ano natin, yung attendees natin 100 lahat. Kasi ito yung budget natin. So, assuming, kaya-kaya yung kung 300 per person lang. Kasi meron pa tayong ganito eh. Ganito kasi yung price ng ganito. So, facts, yung kailangan ibigay mo sa kanya. Hanggang siya na yung maka-figure out, parang sa D. Yan. Tapos, yan. So, tapos na po tayo. Ay, nawala na ako, guys. Ayan. So, tapos na po tayo, mentors.